Naniniwala ang grupong migrante na malaki ang mawawalang pera sa gobyerno ngayong araw kasunod ng isinagawang Zero Remittance Day ng mga OFW bilang protesta sa paghihigpit ng Bureau of Customs. Sa Miyerkules naman inaasahang ilalabas ng Customs ang kanilang bagong panuntunan tungkol sa pagpapadala ng mga balikbayan box. May report si Steve Dailisan. Dumarating ang mga balikbayan boxes ng... Kasabay ng deklarasyon ng No Remittance Day ng mga OFW ngayong araw, nagkilos protesta ang mga miyembro ng Grupong Migrante International sa Mendiola sa Maynila. Ang No Remittance Day nag-ugat sa random inspection ng Bureau of Customs sa mga balikbayan box na kalauna ipinatigil ni Pangulong Aquino. Ito po yung isa na nakita naming matibay na armas ng mga OFWs. Nakita namin kung paano nasaktan ang gobyerno. Si Mara Magaspak, nakaugalian ng tuwing araw ng sweldo dumiretso sa mga remittance center para kumubra ng padalang pera mula sa kapatid. Pero sa Mendiola siya ngayon nagtungo bilang pagpapakita ng suporta. Sa simpleng balikbayan box na lang po, doon namin nararamdaman yung pagsasama-sama namin muli na parang kompleto kami. Ayon sa migrante, inaasahan nilang malaki ang mawawala sa gobyerno ngayong araw dahil sa isinagawang protesta. Umaabot to kasi sa 15 milyong OFW ang nasa iba't ibang bansa base sa kanilang datos. Noong 2013, nagsagawa na rin sila ng No Remittance Day at aabot daw sa 60 milyong dolyar ang nawala sa kaban ng bayan. Ang aksyong ito ng mga OFW naramdaman sa ilang remittance center sa Quezon City. Bagaman may mangilan-ngilang nagpadala, pero may ilang nag-zero talaga. Local pa lang kami ngayon. Wala pa ako na-encounter this day na Galing ang ibang bansa. Ngayong araw na ito wala masyado. Siguro mga 10 lang since kanina umaga. Kapag nung mga ordinary days, lalo nakapagsundo, Marami talaga. gano'ng kadami? 70. Ang isang remittance center sa Lawag City, Ilocos Norte, apektado rin ng No Remittance Day. Mula alas 9 ng umaga kanina, iisa pa lang daw ang tumatanggap ng padala. Kabilang din sa mga nakiisa sa No Remittance Day ang ilang OFW sa Hong Kong. Pero ang iba sa kanilang mga kasamahan may alinlangan sa pakikiisa sa protesta. Wala naman daw kasing mangyayari kung hindi sila magpapadala ng pera sa kanilang pamilya. Nire-respeto naman daw ng palasyo ang hakbang na ito ng ilang OFW. Pinangunahan naman kanina ni Bureau of Customs Commissioner Alberto Lina kasama ang ilang kinatawan ng mga OFW ang walkthrough sa proseso ng pagdadaanan ng mga balikbayan box. Dahil wala ng random check, lahat ng 1,500 na container ng mga balikbayan box na dumarating kada buwan sasailalim sa X-ray examination. Kapag may nakitang kahina-hinala, ibababa sa container ng balikbayan box at isasalang sa mas maliit na X-ray machine. Kung kailangan buksan, gagawin lang ito sa harap ng mga kinatawan ng mga OFW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. If you could kindly provide me an OFW representative on my side. Pagtingin pa lang ng dokumento, ito OFW ba ito? Di madali, check. Hindi na mabubuksan yan, maski hindi na X-ray eh. Sa matter of fact, ang tawag namin dyan, pre-cleared. Sa Miyerkules, inaasahang maglalabas ng bagong patakaran ng BOC tungkol sa pagpapadala ng mga balikbayan box. What would benefit most sa balikbayan natin, siguro we will continue doing that. Nilinaw din ng Customs na walang dagdag buwis sa mga balikbayan box. Samantala, sa pinakabagong Survey on Enterprises on Corruption ng Social Weather Stations o SWS, negative 55 o very bad ang nakuha ng Bureau of Customs. Ang Securities and Exchange Commission naman ang nakakuha ng pinakamataas na rating. Tumanggi magkomento ang Customs kaugnay ng survey. Lumalabas na 32% sa mga sinurvey na managers may personal na karanasan sa tiwaling transaksyon daw sa gobyerno. Mas mababa ito kumpara sa 33% na naitala noong 2012. Steve Dailisan, GMA News.